mga endangered animals o mga nauubos na hayop na makikita pa pala sa Palawan. Pinoy's World TV. Number 15, Palawan Bubble Nest Frog or Philautus longicrus. Vulnerable na ito. Hindi ito basta-basta nakikita lamang ng karamihan. Ang Palawan Bubble Nest Frog ay isang maliit na tree frog na makikita sa moist lowland at montane forest. Sa Pilipinas, naitala ito sa Palawan bagamat meron ding population sa Borneo. Ang kakaiba rito ay ang lifestyle nito sa basang kagubatan. Tulad ng ibang tree frogs, mahusay itong kumapit sa vegetables at vegetations. Umaasa sa mahulumigwig na microhabitat para mabuhay. Kaya kapag nabawasan ng forest canopy, hindi lang puno ang mawawala. Nagbabago rin pati humidity at temperature na kailangan ng maliliit na amphibians. Classified itong vulnerable as sabi ko, pangunahin dahil sa habitat loss. Walang reliable estimate kung ilan na ba talagang individual ang natitira sa Palawan, kaya mas tamang sabihing, konti na lang ito. Number 14, Palawan Peacock Pheasant or Polyplectron napoleonis. Isa sa pinakamagandang ibon na tanging sa Palawan lamang makikita natural. Kilala ito bilang tandikan. Kapag lalaki, napakahirap mapagkamalan ng mga species na ito. May dark na katawan ito na kumikislap sa kulay metallic blue at green. May puting marking sa mukha, pulang paligid ng mata at napakagandang buntot na may mga bilog na markings na parang mga mata ng peacock. Ang babae naman mas simple lang ang kulay, karaniwang brown na nagsisilbing camouflage habang nasa forest floor. Hindi ito tulad ng maraming ibon na palaging nasa canopy. Kadalasang gumagala ang tandikan sa sahig, kagubatan, kung saan naghahanap ito ng insects, worms, seeds at fruits. Kapag nanliligaw naman ang lalaki, ipinapakita nito makukulay na feathers nito sa isang elaborate courtship display. Endemic ito sa Palawan at malakas ang preference nito sa primary at mature forest. Kaya malaking banta ang logging, mining, agricultural conversion, hunting at trapping para sa mga bird trades. Classified itong vulnerable at tinatayang nasa humigit kumulang 20,000 na lang hanggang 49,000 matured individuals ang population nito. Ngunit patuloy pa rin itong bumababa, guys. Ibig sabihin, kahit mas marami ito kaysa sa ilan nating sa top entries, wala itong ibang natural na tahanan sa mundo, kundi ang Palawan. Number 13, Blue-Headed Rocket Tail or Prioniturus platenae. Mukhang ordinaryong berdeng loro sa unang tingin pero tingnan ang ulo at buntot nito. May kulay asul na bahagi sa ulo at dalawang mahabang central tail feathers na may parang rocket sa dulo, kaya tinawag itong rocket tail. Endemic ito sa Palawan region at makikita sa lowland forest, forest edges at minsan sa cultivated areas. Karaniwang nakikita sa pairs o maliliit na flock, kumakain ng fruits at nuts at ginagamit ang cavities ng malalaking puno para maging pugad. Yan mismo ang problema, guys. Kapag nawala ang matatandang puno, hindi sapat na may natitirang halaman. Nawawala rin ang breeding sites nila. Ang published population estimate nasa humigit kumulang 2,500 hanggang 10,000 matured individuals at declining pa rin ang population nito dahil sa deforestation, logging, mining at trapping para sa bird trade at ilan sa banta nito. Number 12, Palawan Hornbill or Anthracoceros marchae. Kung makarinig kayo ng malakas at magaspang na tawag sa canopy ng Palawan Forest, posibleng talusi ito or Palawan Hornbill. Halos black ang katawan nito. May white tail at
Ang lalaki ay may malaking maputlang bill at kask. Umaabot sa humigit kumulang 55 centimeters ang haba nito at nakatira sa primary at secondary rainforest pati ilang mangrove at forest edge habitats. Mahalaga rin ang hornbill bilang seed disperser. Kumakain ito ng prutas at nakakatulong sa pagkalat ng seed sa forest, kaya sa isang paraan, tumutulong ito magtanim ng susunod na generation ng puno. Tinatayang may 2,500 na lamang na matured individuals ang nandito. Vulnerable ito dahil sa forest loss, hunting at trapping, at dahil kailangan ito ng malaking punong may cavity para makapagparami, napakahalaga ng old growth forest. Number 11, Olive Ridley Sea Turtle or Lepidochelys olivacea. Hindi lahat ng pambihirang hayop ng Palawan ay nasa kagubatan. Sa mga beach nito, makikita rin ang olive ridley, isa sa mas maliit na species ng sea turtle. Kilala ang olive ridley sa ibang bahagi ng mundo dahil sa aribada, kung saan napakaraming babae ang sabay-sabay umaahon upang mangitlog. Sa Palawan, mas scattered ang nesting records. Noong 2022, 3 olive ridley nest ang naitala sa monitored beaches ng Dumaran. At noong March 2026, halos 428 hatchlings mula sa 4 na nest ang nailabas mula sa isang protected beachfront sa Sabang, Puerto Princesa. Ang ganda nito guys, pero tandaan, hindi ito population estimate sa Palawan, okay? Walang reliable province-wide count kaya mag-ingat pa rin tayo at alagaan ang natitirang numbers nito. Number 10, Napoleon race or mameng or Chilinus undulatus. Ito ang isdang mukhang may malaking umbok sa noo. Isa ito sa pinakamalaking reef fish sa buong mundo. Karaniwang nag-iisang adult at tumiikot sa outer reef slopes, channels at lagoons habang naghahanap ng mollusks, crustaceans, sea urchin at iba pang prey. Kaya pa nitong kumain ng ilang toxic organisms tulad ng crown of thorns starfish. Sa Tubataha Reefs ng Palawan, dokumentado ang species at pinag-aaralan ng density nito, ngunit wala pang maaasahang total population estimate para sa buong Palawan. Ang mahalaga guys, noong 2024, assessment na nanatili itong endangered. Mabagal lumaki at magparami ang species habang matagal itong hinahabol para sa high-value live reef fish trade. Isang napakasamang combination para sa recovery ng natitirang species nito. Number 9, whale shark or botanding or Rhincodon typhus. Ang pinakamalaking isda sa mundo, higante pero plankton at maliliit na organisms ang pangunahing kinakain nito gamit ang super duper laking bibig. At napakahalaga ng Palawan sa species na ito. Sa isang Palawan Environmental Report, 322 individuals na whale sharks ang na-documented sa paligid ng Honda Bay at 156 naman sa Tubataha. Hindi ito nangangahulugang yan na ang natitirang butanding. Photo-identified naman yung animals at talaga namang may numero. Kaya lang, wala tayong exact amount kung ilan sila. May mga whale shark na nakikita pang bumabiyahe sa pagitan ng Tubataha, Honda Bay, Bohol Sea at maging Indonesia para silang travelers ng karagatan. Endangered na ang white shark guys, kaya proteksyon ng Palawan waters may kahalagang lampas. Lampas pa sa Pilipinas. Number 8, Calamian deer or Axis calamianensis. Hindi kailangan pumunta sa ibang bansa para makita ng native deer. Ito'y makikita sa Northern Palawan at may sarili tayong species talaga. Ito ang Calamian deer. Endemic ito sa rehiyong ito at naninirahan sa grasslands, open woodland at second growth forest. Diurnal ang mga ito at maaaring mamuhay sa maliit na herd habang kumakain ng vegetation.
Noong 1994, tinatayang nasa 1,123 plus or minus lamang ng 236 ang Calamian deer. Ito'y makikita sa Caluit Island. Ngunit napakatanda na ng estimate na yan at ang mga sumusunod na impormasyon ang nagsasabing malaki ang binaba ng numbers dahil sa hunting, pagbabago ng habitat at kung ano-ano pa. Kaya hindi tamang sabihing 1,123 pa rin sila ngayon. Maaaring kalahati na lang, maaaring ilan na lang. Kaya alagaan natin ang kalikasan, guys. Number 7, balabak mouse deer or pilandok or Tragulus nigricans. Mukhang baby deer ito pero hindi ito tunay na miyembro ng deer family. Ang pilandok ay isang chevrotain, isa sa pinakamaliit na hoofed mammal sa mundo. Nocturnal ito, maliit ang katawan at malalaki ang mata at napakanipis ng mga binti. Restricted ito sa Balabac Island Group sa Southern Palawan at dito nagiging interesante ang population estimate. Isang scientific analysis ang nagbigay ng mean estimate na humigit kumulang 2,525 animals na may malawak na uncertainty range na roughly around 1,635 hanggang 3,461. Isang hiwalay na habitat-based PCSD naman ang nakapag-estimate ng mahigit 10,000 pang natitira. Malaki ang agwat dahil magkaibang mga methodologies pero patunay kung gaano kahirap bilangin ang secretive nocturnal animals. Number 6, Palawan porcupine or Hystrix pumila. Kung tingin nyo walang sariling porcupine ng Pilipinas, meron tayo. At ito ang Philippine porcupine. Isang endemic rodent na kilala sa isang lugar o ilang lugar bilang landak o durian. Balot ang likod nito ng mahabang matitigas na quills na nagsisilbing natural defense laban sa predators. Pero isang interesting fact, hindi kayang iputok ng porcupine ang mga tinig nito gaya ng madalas makita sa cartoons. Kapag nanganganib, tinataas ito ang quills, humaharap o umaatras patungo sa attacker at maaaring makatusok ang mga tinig kapag nagkaroon ng contract. Naninira nito primarily and secondarily sa forest. Mula lowlands hanggang ilang mountainous areas, maaari ito magtago sa ilalim ng malalaking ugat ng puno, rock, crevices at iba pang natural shelters. Karaniwang ito nocturnal at naghahanap ng fruits, roots at iba pang plant material sa forest. Pero kakaiba pa rin ang banta nito. Bukod sa habitat loss at hunting para sa karne, hinuhuli ang ilang Palawan porcupine hindi lamang para sa pagkain o kung anuman. Ito'y tinatawag na bezor, matigas na material na maaaring mabuo sa digestive system at illegal na binebenta dahil sa maling paniniwalang meron itong medicinal properties. Number 5, hawksbill turtle or Eretmochelys imbricata. Isa sa pinakamagandang pawikan ang hawksbill dahil sa overlapping scales ng shell nito. May amber, may brown at golden patterns. Pero kagandahan, yun din ang naging sumpa nito. Sa loob ng maraming taon, hinuhuli ang hawksbill para sa tinatawag na tortoise shell trade. Karaniwan itong konektado sa coral reefs kung saan kumakain ito ng sponges at iba pang organisms. Sa Balabac, dokumentadong hawksbill nesting at ang lugar mahalaga bilang nesting, feeding at migratory habitat. Globally, critically endangered na ito. Mahirap nga lang i-estimate pero sigurado na kakaunti na lang sila. Number 4, scalloped hammerhead shark or Sphyrna lewini. Mukhang nilalang mula sa science fiction. Ang kakaibang lapad ng ulo nito tinatawag na cephalofoil. Tumutulong sa sensory detection at maneuvering habang nangangaso. At oo, confirmed itong nasa Tuba Taha.
Noong 2015, na-document ang remote underwater camera ang scallop hammered sa North Atoll. Isa sa mahalagang records ng species sa protected waters ng Palawan. Pero globally, napakasama ng sitwasyon nito. Ang current IUCN listing sa fish base critical endangered na ito. Mabagal ang reproduction nito at malakas ang pressure mula sa fisheries at shark fin trade. Number 3, Philippine cockatoo or katala or Kakatuwa haematuropigia. Puti, eleganteng ibon na may nakatagong pulang feathers sa ilalim ng buntot. Dahil dito, ito'y may mas malawak na puntahan sa Pilipinas. Pero bumagsak ng husto ang population nito dahil sa illegal trapping, habitat destruction at persecution. Ngayon, ang Palawan ang pinakamahalagang stronghold nito. Ang magandang balita, may recovery conservation sites gaya ng Rasa Island dahil sa nest protection nito, community wardens at rehabilitations. Ayon sa Katala Foundation, tinatayang 840 hanggang 1,210 Philippine cockatoos na lamang ang natitira sa wild kahit may improvement sa ilang protected population. Critically endangered pa rin ito. Nesting cavities sa malalaking puno ang kailangan nila. Yung matatanda ba at karaniwang 2 o 3 itlog lang ang full clutch. Kaya bawat breeding pair at bawat nesting tree super importante para dito. Number 2, Palawan Forest Turtle or Siebenrocchiella latensis. Akala ng scientist, maaaring sa Leyte ito galing kaya latensis ang scientific name. Pero ang tunay nitong natural na stronghold sa Palawan. Ito'y freshwater turtle na mahilig sa forest streams, creeks at wetlands na may muddy bottoms at makapal na vegetation. Mabagal itong mabuhay at magparami. Problema kapag libo-libo ang kinukuha mula sa wild. Noong 2015, isang napakalaking wildlife trafficking case ang nasiwalat ng higit 3,800 Palawan forest turtles sa isang seizure lamang yun ha. Para sa species na limitado ang range, napakalaking bilang nito. Noong 2018, conservation researchers estimated roughly around 10,000 individuals na lang ang natitira sa hayop na ito. Critical endangered pa rin ito at illegal wildlife trade ang isa sa pinakamalaking dahilan. Hey! Number 1, Palawan pangolin or Manis cullionensis. Ito ang nag-iisang pangolin species na endemic sa Pilipinas at natural na nakikita lamang sa Palawan faunal region. Parang may armor ang buong katawan nito dahil sa overlapping keratin scales. Kapag nanganganib, maaari itong pumulupot na parang bola upang protektahan ang malambot nitong tiyan. Nocturnal at karaniwang solitary ito. Gumagamit ng malalakas na kuko upang sirain ang ant at termite nest. At ang mahaba nitong dila ang nagsisilbing panghuli ng pagkain. Pero ang natural na armor nito walang laban sa tao guys. Illegal hunting at wildlife trafficking para sa scales at meat na nagdadala dito sa critically endangered status. Kaya guys, isipin natin kung magtatapon tayo. Okay? Isipin natin ang ating mga alagang hayop. At yan ang mga critically endangered animals na makikita sa Palawan. Hindi lang koleksyon ng magagandang beach at tourist destinations. Isa itong buhay na treasure chest ng evolution. May mga species dito na walaan ng ibang natural na tahanan bukod dito. Kapag nawala ang pinandok, Palawan pangolin o Palawan forest turtle sa lugar na ito, hindi sila basta-basta lilipat sa ibang bansa. Maaring mawala sila habang buhay. At kung nagustuhan nyo ang ating video for today, please comment! Aw! Aw! At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na!
sa Pinoy's World TV. Mag-subscribe, like, share, and comment na lang ha. Goodbye guys!